misa sa kanilang mga tahanan. Puno ng saya ang mga puso, handa sa pagsalubong. Ang salita ng katawang tao, pangako ng Diyos ay nagkatotoo. Pakinggan natin at siya'y tanggapin sa misang pagsasaluhan. Simbang gabi na, bituin sa langit nagpakita. Bayan, halina, maghanda sa pagdating niya. Simbang gabi na, malapit na ang katuparan ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Ng kaligtasan, kapayapaan, bunga ng pagmamahal niya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, meron ka bang matagal ng pinagdarasal sa Diyos, pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin niya sinasagot? Baka may matagal ka nang hinihintay at hinihiling sa Kanya, pero hanggang ngayon, tahimik pa rin siya. Anong nasa loob mo? Anong nararamdaman mo? Aminin natin minsan, tayo'y nagtatanim ng sakit ng loob sa Diyos. Kasi hindi niya tayo agad sinasagot. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan din tayo ng tiwala sa Kanya, sa mga pagkakataon na tayo'y nagdududa na ang Kanyang hindi pagsagot ay nakakabuti pa rin sa atin. Hilingin natin ang Kanyang pagpapatawad. Naway tayo magpakumbaba, palakasin niya muli ang ating tiwala. Naway sa pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, makita tayo muli karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, at sa mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka,
ipinangdarangal. Sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na binalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan na mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kami sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Sora ay may isang lalaking Manoa ang pangalan. Kabilang sa lipi ni Dan, ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayoy wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon, huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo na siya, huwag mong papuputulan ng buhok, pagkat mula pa sa kanyang pagsilang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang magligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang isang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisilang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoa. Ang lalaki ang sanggol at pinalanganan siyang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi kong papupurihan ang iyong kapangyarihan. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-iingat sa sarili,
kundi tanging ikaw lamang. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Lagi kong papurihan ang iyong kapangyarihan. Sa ngakang ugat ni Ese, taga-akay ng marami, halina't tubuson kami. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias, sa pangkat ni Abias. At mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawa si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Namumuhay ng ayon sa mga utos at tuntuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamangyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano'y nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan ng damba ng sunugan ng kanyang kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidlan ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya, at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat sila'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panunumbalikin sa daan na matuwid ang mga swail. Sa gayon, ipaghahanda niya ang isang bayan, ang Panginoon.
Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako si Gabriel, na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinasabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makakapagsalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon. Samantala naghihintay naman kay Zacarias sa mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita. Mga senyas lamang ang ginamit niya, kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain. At siya'y nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal, naglihi si Elizabeth. At hindi umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayoy, nilingap ako ng Panginoon. Wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong lang po, naniniwala po ba kayo na ang lahat ng mga panalangin natin ay sinasagot ng Diyos? Yes or no? Yes? Do you really believe that God answers all of our prayers? Yes or no? Yes. Thank you po sa sagot. Sige po. Kung totoo yan, na lahat ng ating pinagdarasal ay sinasagot ng Diyos, ito lang po ang susunod kong tanong. Ilan sa inyo ang nagdasal ng manalo sa loto? Taas ang kamay. Hiya pa yung iba. Marami. Di po ba? Huwag na kayo mahiya. Pero ang tanong, ilan na sa inyo ang nanalo sa loto? Asang kamay? Wala. Kung meron man, kakaunti. Amen? Ilan din sa inyo ang nagdasal na gumaling sa kanilang sakit? O kung hindi naman, pinagdarasal nila gumaling sa sakit o sa kapansanan ang kanilang minamahal. Ilan po? Pakitaas ang kamay. Marami. Di po ba? Pero ilan po sa inyo ang namatayan ng pinagdarasal nila na minamahal? Taas ang kamay. Marami din. Ilan po sa inyo ang pinagdasal ang kanilang mga asawa, mga anak, ang kanilang sarili na magbago na? Taas ang kamay. Marami. Di po ba? Pero aminin natin, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago. Amen? E akala ko ba na lahat ng ating dasal ay sinasagot ng Diyos? You said that God answers all of our prayers. And yet, why do we not get what we want? Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Oo, sumasagot ng Diyos sa lahat ng ating dasal. Pero hindi lang yes ang kanyang sagot. Amen? Minsan, ang sagot din ng Diyos ay no. Ang sagot din minsan ng Diyos sa iyo ay hindi. Remember, sometimes our unanswered prayers are answers that we do not like. Minsan, sumasagot ang Diyos sa iyo. Pero ayaw mo lang yung sagot niya sa iyo. Hindi po ba? Pero kahit na ayaw mo ang sagot ng Diyos, kailangan mong paniwalaan, kapatid, na lahat ng sagot niya ay pagliligtas para sa iyo. Amen? When God does not answer your prayers, when God says no to you, God is just protecting you. Amen? Kung makakasira sa iyo, sa iyong pagkatao, sa iyong kaluluwa, bakit
ibibigay sa'yo ng Diyos. May mabuti talagang dahilan bakit hindi pa niya binibigay ang iyong hinihiling. Amen? Minsan din, ang sagot ng Diyos sa atin ay, wait. Maghintay. Why? Because waiting is strengthening you. Ang paghihintay ay pagpapalakas sa iyo. Amen? Kung agad kang naging milyonaryo, ang tanong ko lang po, hanggang kailan ka milyonaryo? Kung agad kang yaman, siguradong agad ka ding maghihirap. Kasi hindi mo alam, hawakan, yung yaman na yan. Di po ba? Kaya hindi ka pinapayaman ng Diyos. Kasi alam niya, hindi ka pa ganon kagaling sa paggamit ng pera. Hindi ka pinapayaman ng Diyos. Kasi baka naman, napakabisyo mo. Amen? Gusto niyo po bang yumaman? Yes or no? O, hiya na naman kayo. Di kayo sumasagot. Gusto niyo po bang yumaman? Yes or no? Yes! Kung talagang gusto niyong yumaman, taas ang paa. Kung gusto niyong yumaman, tandaan niyo ito. Alisin ang bisyo. Amen? Disiplinahin ang sarili. Amen? Magsipag ka. Magtrabaho ka ng mabuti. Amen? At maglingkod ka sa Diyos at sa kapwa mo. Tandaan niyo po yan. Yan ang pinakasikreto ng kayamanan. Kung gagawin niyo po yan, huwag kang magmamadali. Yayaman at yayaman ka at mananatili ang kayamanan sa iyo. Amen? May kakilala po ako. Ang bilis pumayat. Inggit ako. Tinanong ko anong ginawa. Nag-crash diet. Kakaunti talaga ang kinakain. At araw-araw, exercise. Tigda 2 oras. Talagang dati ang taba-taba, bigla. Payat na payat. Pero ano po ang nangyari? Nabigla ako. Nandun sa hospital, na-stroke siya. Kaya nga po, ang ganda po ng kasabihan na ito. Palagi kong iniisip, palagi kong pinagninilayan. And I want you to remember this, that slowly is the fastest way to get to where you want to be. I will repeat that. Slowly is the fastest way to get where you want to be. Gusto mong mabilis makarating doon sa gusto mo? Bagalan mo. Huwag kang magmadali. Mabagal man, sigurado naman. Di po ba? Huwag kang maiinis. Huwag kang maiinip. Kapag sinasabi ng Diyos sa iyo, kapatid, wait. Dapat nga excited ka eh. Kasi kapag pinaghihintay ka ng Diyos, alam mo, meron siyang hinahanda na mas malaki, mas maganda na pagpapala para sa iyo. When God does not answer your prayers immediately, God is just preparing a big grace for you. Amen? When God does not immediately answer your prayers, God is preparing what you truly deserve. At minsan, ang sagot ng Diyos sa atin, I have something better for you. Dito po pumapasok ang kwento ni Zacarias at ni Elizabeth. Ilang taon na silang nagdarasal na magkaanak. Napakatagal. Ilang beses na silang umiyak, hindi mabilang-bilang. Hangganan tumanda sila, hanggang halos na sumuko na sila. Kung tatanungin mo sila noon, sumasagot ba ang Diyos? Maaaring isasagot nila, mukhang hindi. Pero ang totoo, sumagot ang Diyos. Pero ano ang sagot niya? Wait. Maghintay. Pinahintay sila ng Diyos, hindi dahil ayaw ng Diyos sa kanila. Pinahintay sila ng Diyos, hindi rin dahil hindi kaya ng Diyos yung hinihingi nila. Hindi agad sumagot ang Diyos sa pinagdarasal nila dahil may mas malaki, mas magandang plano ang Diyos para sa kanila. Hindi lang anak ang binigay ng Diyos sa kanila. Si San Juan Bautista, ang tagapaghanda ng dadaanan ng Panginoon. Si San Juan Bautista na puno ng Espiritu Santo.
At siya din na naging pagpapala, hindi lang ng pamilya nila, o hindi pati ang Israel, ang bayan ng Diyos. Kung binigay ng Diyos, yung hiningi nila agad-agad, baka ordinaryong anak lang ang dumating. Pero dahil pinaghintay niya sila, isang dakilang misyon ang isinilang. Mga kapatid, tandaan po natin, kapag hindi sinasagot ng Diyos ang panalangin mo, hindi ibig sabihin wala siyang sagot. Ang ibig lang sabihin, may ginagawa siya. May inihahanda siya para sa iyo. At may mas mabuti pa siyang ibibigay. Amen? Sa France po, yung aking kaibigan, kwento niya sa akin, ayaw daw po ng mga Pranse sa fast food. Totoo po. Nung pumunta po ako doon, walang pumipila. Kakaunti po ang mga tao na pumapasok sa fast food. Kasi ang tingin po ng mga Pranse sa fast food, unhealthy. At hindi naman po ganong kasarap. Gusto po ng mga Europeans, slow cook. Kahit na mabagal, masarap naman at masustansya. Totoo po yun. First-hand experience ko po. Nag-try po ako ng fast food doon, burger. Napaka-dry. Wala pong kalasa-lasa. Nasayang lang po yung pera ko. Isang burger po, umaabot sa pera natin 1,000 pesos. Ganun po kagrabe. Ha? Napakamahal, hindi naman ganun kasarap. Pero dinala po ako ng aking kaibigan sa restaurant. Pinakain po ako ng suso. Yun po yung specialty nila. No? At nung pagkatikim ko, pagkakain ko ng suso, sosyal na suso, hindi po lasang lupa. Di po ba? Dito pag kumain ka ng suso, parang mayroon ng kasamang buhangin. Di po ba? No? Naglalasang putik minsan yung suso sa atin. Pero ang tanong, sabi ko, paano nila nagawa ito? Suso pero napakasarap. Kasi binigyan ng panahon ang pagluluto. Amen? Ganyan din po pagdating sa buhay natin, mga kapatid. Huwag kang magmadali. Yakapin mo ang paghihintay. Dahil may mas maganda pang, may mas masarap na inihahanda at ihahain ang Diyos para sa iyo. May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang lalaki. May sakit po yung kanyang nanay. Kaya nilapitan po niya yung kanyang best friend. Sabi po nitong lalaki, pare, pwede mo ba akong tulungan? Kasi yung aking nanay nasa hospital. Kapos ako ngayon sa budget. Sumagot naman po itong kanyang best friend. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Mamayang hapon, tutulungan kita, akong bahala. Dumating po ang hapon, wala pa rin yung kaibigan niya. Kaya ito pong lalaki, tinatawagan niya yung kanyang best friend. Ilang beses po tinatawagan niya, hindi po sumasagot. Kaya nga, sumakit ang loob nitong lalaki. Sabi niya, ba't ganito naman ang aking kaibigan? Kung ayaw niya talaga akong tulungan, edi sana nung umpisa pa lang, sinabi niya, hindi yung pinapaasa na lang ako. Tingnan mo, tinatawagan ko, ayaw sumagot. Napakabastos naman niya, sabi po nitong lalaki. Umalis po itong lalaki, pumunta sa ospital, pero may galit tinanim sa kanyang puso dito sa best friend niya. At pagdating po dun sa hospital, kita niya yung nanay niya, may gamot dun sa table. Nagtanong po itong lalaki, sabi niya, Banay, sinong bumili ng gamot? Ba't may gamot ka? At sabi po ng kanyang ina, dumating yung best friend mo. Kinuha niya yung reseta, binili niya ako ng gamot. Nakonsensya po itong lalaki. Sabi niya, bakit ako nagtanim ng galit sa aking kaibigan? Kaya itong lalaki, pinuntahan po niya yung best friend niya dun sa kanyang bahay. Nagpasalamat po itong lalaki sa best friend niya. Pero nagtanong siya, sabi niya, alam mo pare, kanina kala ko, inindiyan mo ako. Kasi tawag na akong tawag sa'yo, hindi ka sumasagot. Anong nangyari sa'yo? Kala ko, nakalimutan mo na ako. Sumagot po yung best friend niya, sabi niya, pare, pasensya ka na ha. Kaya hindi ko masagot yung mga tawag mo dahil binenta ko yung cellphone ko para magkaroon ako ng pera, pambili ng gamot ng iyong ina. Lalo pong nakonsensya itong lalaki. Mga kapatid, hindi ba parang ganyan din ang karanasan natin? Kung minsan akala natin walang sagot ang Diyos eh. Akala natin iniwan na niya tayo. Tumatawag tayo, wala siyang sagot, naghihintay tayo.
walang dumadating. Ang unang pumapasok palagi sa ating isip, sa ating puso, ay sama ng loob. Di po ba? Pero hindi natin alam, habang tayo ay naghihintay, habang tayo ay nasasaktan sa ating loob, ang Diyos pala ay may ginagawa na. Ang Diyos pala ay kumilos na pala. Amen? Hindi lang tulong ang binibigay ng Diyos sa atin. Nagsasakripisyo pa siya para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Amen? At ito po ang nangyari kay Zacarias at Elizabeth. Matagal silang nanalangin, matagal na walang sagot ang Diyos sa kanila, pero kung tutuusin mo, pwede rin silang magtanim ng sakit ng loob. Pwede nilang sabihin, napakatagal naman, Lord, nasaan ka na? Pero ang totoo, hindi sila hinayaan na mag-isa ng Diyos. Oo, tahimik ang Diyos, pero mayroon siyang ginawa para sa kanila. Hindi lang anak ang binigay ng Diyos, isang propeta para sa kanila na naging tinig ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, di ba madalas ganito rin tayo sa Diyos? Kapag walang sagot ang Diyos, nagtatampo tayo. Kapag matagal sa pagsagot ng Diyos, nagagalit tayo. Kapag agad hindi tumutupad ang Diyos sa ating panalangin, nawawalan tayo ng tiwala sa Kanya. Pero paniwalaan natin, abala ang Diyos sa pagtulong sa atin kahit na hindi siya sumasagot sa ating tawag. Tandaan niyo po, hindi dahil tahimik ang Diyos ay wala na siyang pakialam. Amen? Hindi dahil walang sagot ang Diyos ay wala ng pag-asa. Ang Diyos, hindi late. Hindi siya natutulog. Hindi bingi ang Diyos sa iyong mga iyak, sa iyong lungkot. Maaaring tahimik lang siya, pero abala pa rin siya sa paggawa ng himala para sa iyo. Kaya nga po, sa pagpapatuloy ng ating simbang gabi, pagpatuloy din natin ang ating pagdarasal. Kahit na walang sagot ang Diyos, kahit na walang nangyayari, huwag kang titigil. Dahil darating din ang panahon, katulad ni Zacarias at Elizabeth, ang hinihintay mo darating. Mas malaki pa sa iyong hinihingi. Balang araw, mabibigla ka sa ipagkakaloob ng Diyos sa iyo. Masasabi mo na lamang, ngayon, nilingap ako ng Panginoon. Kaya magpasalamat na tayo at purihin natin siya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Pinasisigla ng hangarin ng Panginoon ang ating kabutihan. Tayo'y dumulog sa Kanya kasama ng ating mga kahilingan. Habang nagsusumamo tayo, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na nanampalataya sa buong mundo, naway tanggapin nila ang salita ng Diyos na mapaypakumbabang pananalig at isabuhay nila ito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa at lahat ng ibang pinuno, relyoso at silbi, naway maging inspirasyon sa lahat ang kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang mga mamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat na magulang, guro, katekista, naway makita nila lahat ang mga bata, mahalagang biyaya ng Diyos at palakin at patnubayan nilang alinsulod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong pananalig. Bukas palad, naniniwalang hangad mo ang aming kabutihan at walang imposible sa iyo. Sinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mapaghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niya ang banal. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madamang yung kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak. Ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinapahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabi ka ng mahal na Birhen, Kanyang inang tunay, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon pinaghahandaan namin maligayang araw na kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin, lubos makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat nito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, lagan sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangindapating kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nakalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos,
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kay gulo ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo? Kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kagandang loob upang kami magkamit ng kaligtasan. Pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayon aming ginugunita ang kanyang ina sa pamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po sa ating mga bisita, maraming salamat po sa inyong pagdating at pakikisalo sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang ating mga bisita. Thank you very much po. Konting announcement lang po, wala muna po tayong healing mass ngayong paparating na Sabado. Tayo po ay magre-resume sa ating healing mass
sa December 27. No? Pasensya na po dahil simbang gabi, wala muna po tayong healing mass ng umaga. Ang ating pong misa tuwing umaga ay alas 4 po ng madaling araw. Okay? Para po sa mga gustong sumali physically dito sa ating misa. No? So, pasensya na rin po doon sa mga humihingi ng oil. Kahit po bayaran nyo yung oil, hindi po namin binebenta ang oil. Dahil ang blessed oil po ay isang pagpapala ng Diyos. No? Bawal po ibenta ang anuman pong banal o binasbasang bagay. Naubos na po. Yun lang po. Pasensya na po. Dahil nung sa Robinson, nag-prepare po kami ng 2,000 oil, naubos po lahat. No? Hindi po namin expect na ganong karami. Kaya nga po, nag-prepare na po kami para sa susunod na healing mass natin, gagawin na po sa convention center. No? Para kasya po lahat ng mga tao. Pero hindi po ako umalis nun sa Robinson, lahat inanoint ko po. Kaya by next year po, no, lalong-lalo na sa panahon po ng Kwaresma, mas lalakihin natin yung venue, dadagdagan ko pa po yung mga oil na ibe-bless natin at ibibigay libre. No? Huwag po kayong magpapaniwala doon sa mga scammer na ako po daw, nagbebenta ako ng oil. Wala pong ganon. Basta't ang oil po dito, libre. Ang binasbasan, libre. Pagkakalob namin sa inyo, pag meron na pong na-bless. Okay? So muli po sa inyong lahat, maraming salamat po sa inyong suporta. Kung kayo po ay nagdarasal at hindi pa kayo agad sinasagot ng Diyos, 3 ang sagot niya. First is no. No is a good news. It is protecting you from something evil and bad. No also means new opportunities. May bago na ipagkakalob ang Diyos sa iyo. But the second response of God when He does not answer your prayers is, wait, hintay ka lang. Dahil yung paghahanda niya, may mas malaki, mas mabuting ibibigay ang Diyos sa iyo. Hindi ordinaryo lang ang hinahanda ng Diyos para sa iyo. Pero pangatlo, ang sagot ng Diyos ay, I have something better for you. Amen? Habang hinihintay mo yung blessing ng Diyos, become a blessing to other people. Baka ikaw na yung pagpapala, yung grasya ng Diyos. Become a blessing to other people, God will bless you more. Yan yung magandang paghihintay. Habang hindi mo pa natatanggap yung hinihiling mo sa Diyos, huwag kang titigil na magmahal. Huwag kang titigil na tumulong. Huwag kang titigil na maglingkod. You always have something to give. Kahit na may sakit ka, anong maibibigay ng may sakit? Your time, your prayers. Di po ba? Ang mga kapatid nating may sakit, they are our prayer warrior. Buong maghapon, nasa bahay lang sila. Ano pang gagawin mo dyan? Yung oras mo, sana, ialay mo bilang pananalangin para mabasbasan ang ibang tao, lalong-lalo na ang minamahal mo. Bawasan mo yung oras mo sa pagmumukmok, sa lungkot, sa pagrereklamo. You have all of that time in the world. Use that to pray for other people. Dahil maraming tao, very busy, hindi na nakakapagdasal. Kaya nga, your sickness is also a blessing. Di po ba? Hindi mo alam, habang hinihintay mo
yung hinihiling mong sagot sa iyong dasal, ikaw na ang sagot sa dasal ng ibang tao. Amen? Habang hinihintay mo na magkaroon ka ng pera, mabayaran mong iyong mga utang, mag-serve ka sa simbahan. Huwag kang titigil sa iyong pagsisimba, sa iyong pananalangin. Kahit na nagluloko pa rin yung asawa mo, sige, pagsilbihan mo siya, pagluto mo siya ng masarap. Win your husband back. Palambutin mo yung puso niya sa pamagitan ng iyong pag-ibig, pagmamahal, at pananalangin sa kanya. So, let that be our assignment for today. If you're waiting to be blessed, be a blessing to others. Maghanap ka ng paraan para ikaw ang maging pagpapala ng iba. Naghintay ka lang, darating ang mas malaki, mas magandang grasya para sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo pagpalain ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise and give.